mainit talaga para matunaw yung, imbis na maimbak yung taba. Parang iniihaw ka, no? matunaw eh, no? Di ba it goes both ways? Pag sobrang init or sobrang lamig? Pero yung... Parang nag-jar yung ano mo yung temperature. Masyado ng pula yata yun, ano? Parang sarsa na lang kulang eh. Baka konting ingat din, di ba? Baka... Yan, i-explain sa atin, Mami, kung paano ginagawa yung ano na yun. Mainit, Kami magsunog sa bahay, mag-oil nga ako. Ingat-ingat, lahat tayong tubig. Speaking of mainit, narito na lagay ng panahon. Kung mainit ba ngayong araw? Alright, eto mga kapuso, tuloy po ang magandang sikat ng araw ngayong Tuesday. And take note, pati ang maalinsangang panahon dahil sa summer season, opisyal na pong nagsimula. Kaya mainit na sikat ng araw mararamdaman sa iba't ibang sulok ng bansa, kasama na po dyan ng Metro Manila. Maliban na lang sa gawing Northern Luzon na makakaranas ng madalas na pag-uulap, bunsod ng umiiral doong cold front. Sisikat po ang araw natin, 6:17, lulubog naman dakong 6:03 ng gabi. Ngayon naman, kamustahin natin ang weather condition sa ilang pang lungsod sa bansa. Narito na mga tampok na balita sa mga dyaryo at internet sa ating front page. At syempre mga kasama natin sa ating talakay ngayong umaga, ating kakampi si Maring Winnie Monsod. Good morning, Maring. Good morning. Good morning, Winnie. Good morning, Maring Winnie. Good morning, mga kapuso. Good morning. Yan. Okay, ito yung una nating item sa gmanews.tv, inquirer.net at laman din ng ilang payagan. Resign na may tuturing ang mga appointed government official ng kumakandidato ngayong eleksyon 2010. Yan ay pagsunod sa Omnibus Election Code, Section 13, na sa bagong desisyon ng Korte ay tama naman at naaayon sa Konstitusyon. Sa isang naunang desisyon, sinabi ng Korte na hindi sila kailangang mag-resign dahil discriminatory ang provision. Pero binaliktad dahil kinatigan ng motion for reconsideration kaugnay po ng naturang usapin. Talaga naman yung unang decision na yon, nung Parang December 1, kataka-taka, no? parang talagang kataka-taka because they were talking about equal protection yung sa elective at appointed official. Election. Pero alam niyo mga kapuso, yung mga elective officials, talagang partisan yan, may partido, yan talagang political. Yung mga appointed officials, mga kapuso, kailangan non-partisan. By the Constitution and by the congressional law. So kung sila ay pinabayaan to run for Congress or to run for elected position habang sila ay nasa appointed political, nako. Ano laban nung kalaban? Wow! Talaga naman. Lamang na lamang. Hindi ko maintindihan. Pero there's something that I don't like there. Kasi embank ang decision na yan. Okay. Yung dalawa ng embank, nung nag-reconsider, nagpalit talaga sila ng kanilang views after they reconsidered. Ang ayoko dyan, yung may dalawang bagong pumasok na hindi naman sila nag-consider the first time, bakit sila sasali? Yes, because nakakatakot yun Because whenever the court changes, baka mag-change everything. In other words, when an embank, yung mga lahat, kung sino yung dati lang ang involved, sila dapat ang involved sa kwan, hindi ba? Kaya mag-inhibit yung dalawa. Noon yun, ganon. Ngayon, hindi ko maintindihan Ba't sinasama? Oo, bakit sumasama sila? Ewan ko na, ang dami-daming mga court backlog dyan, mga kasong hindi pa natatapos sasama sila. Bakit kaya? I don't like that. Okay, sa business world, dumarami na ulit ang mga Pilipino may positibong pananaw na makaka-recover sila mula sa mga nagdaang kalamidad. Ayon sa pinakuling survey ng social weather stations, isa sa bawat 3 Pinoy ang umaasa na bubuti ang kanilang buhay sa taong ito. 12% naman ang kabaligtaran ang sagot. Ang Pinoy, ganun optimistic naman talaga mga Pilipino, di ba? Talaga naman. Pero ilang kalamidad na yung dumaan sa atin, pero nakangiti pa yung mga yan. Pero 33 ang sabi bubuti, 12 ang sasabing sasama. Ano nangyari sa 55%?
Ang sinasabi nila, pareho rin. Yung 55% Ayun ang nasa- nakakatakot, yung pareho rin. Nasa Oo. kanto. In other words, hindi sila nag-aasa. Pero alam nyo, yung mga Pilipino talaga, they really work hard eh. You know? Oo. I really like that. Kasi yung mga iba, kung May- desesperado sila, kung ano-anong ginagawa nila. May ugali ang Pinoy na Manning Winnie, para bang bahala na. Pero yan, hindi, ito, akala natin yung bahala na hindi isang bagay na walang kakwenta-kwenta. Oo. Pero ito pala yung galing sa bathala. Ayan! Yung para bang lagi nilang In other tiwala words, sa Diyos kung sa hindi taas. nila kaya, Oo. nasa iyo na Diyos. Bahala na, bathala na. I kinda like that. Oo. I kinda like that na I've done all I can, now it's up to you, God. Oo. Pero hindi Ganun ba? na talaga eh. Oo, enjoy ako dyan. Wag natin kakalimutan Huwag yan. tayong kakawala Pero sa pananampalataya. You work all you have, you work all you can, but then you say, bathala na. Bathala na. Ayan, Oo. enjoy ako dun Okay. Oo. At laman ng Malaya, anak na isang tricycle driver sa Negros Occidental, top notcher. Ha? Top notcher. Okay na okay. Hey, Siya ang good. nanguna ngayon sa graduating class ng Philippine Military Academy. Siya po si Eranio Belen, na gaya ng maraming nagtatagumpay sa PMA, nagbalik tanaw sa matinding kahirapan ng kanilang pamilya noon. Sa March 1, pangunahan ni Belen na mahigit 200 niyang kapwa kadete ng masidlak class para sa kanilang graduation rites. O, biro mo naman yan, ang gandang He was a istorya niya. tricycle driver, No, babe. anak siya ng Anak isang ng tri- tricycle driver. Okay na okay. Congratulations. Ibig sabihin nun, I don't care how poor you are. Aha. Pag talagang magsikap ka to get an education, at saka obviously bright yung bata. Oo. Iba na yun, you know. Pero hindi basta-basta yung, hindi pwedeng basta bright ka, okay ka na. Hindi, bright ka, tapos talagang... Kaya huwag you're kayong going to magulat make- kung sa Negros Occidental ang manehunin na nung kanyang tatay ay APC. Hindi naman. Hindi naman. Armed Personnel Carrier. Pero what a lovely Galing. story. Hindi ba? Galing. Nakaka-inspire. Di ba very good to start the week? Well, it's only Tuesday. So start the week with that good thought. Everything can happen. Na, Maganda yung mga galing ng mahirap, nagbibigay inspirasyon sa atin lahat na may pag-asa pang, ika nga, di ba? Matupad yung inyong pangarap. Dahil yung iba, baka naman, mahirap lang ako eh. Parang tinatamad na siya eh. Oo Hindi nga eh. Dapat ito ginagawa yung inspirasyon para ika nga maging matagumpay at maging inspirasyon ka rin ng iba. No? But okay na nakapasok siya sa PMA. In other words, ganyan talaga, ganyan dapat Galing, ano? ang mga government exams, ha? Na everybody can come in, everybody can try, and kung sino ang makukuha, ayon. Kaya lang ngayong election, parang lahat ng kandidato mahirap sila, no? Okay. Maraming salamat, Maring Minimunsod. At yan po ang front page, mga igan. Okay. Okay, magbabalik agad ang unang hirit. So light, we can let go of it all after me.